atin po namang ipipresent ngayon sa inyo ay ang mga kaso na kung tawagin po ay dumudura po ng dugo. Alam po naman natin na hindi po naiiwasan na pagkaminsan kapag po tayo ay dumudura, meron po itong dugo na kasamang lumalabas. At kalimitan po, ayon po sa mga eksperto, na kapag po ito ay nararanasan po ng isang tao, ay maaari po na ito po ay konektado sa baga. At kapag naman po baga na po ang pinag-uusapan, ang agad po na sumasa isip po ng mga tao ay may sakit po sila na TB o tuberculosis na tinatawag. Napakahalaga po na pagtuunan po ng pansin ng bawat individual na kapag po sumasapit na ang pagkakataon na kapag po tayo ay dumudura nga po, ay ito po ay naglalabas na po ng dugo. Kaya po, ang pinapayo po ng mga eksperto ay kung tayo po ay mahilig manigarilyo, iwasan na po natin ang paninigarilyo sapagkat pag minsan, so 80 to 85% na po ngayon ng makakatakit po ng TB, ito po ay nakukuha po sa paninigarilyo. Kaya po, hanggat maaari, ay pinapayo po ng mga eksperto na iwasan po natin ang paninigarilyo upang di po tayo magkaroon po ng sakit sa baga. At bukod po sa sigarilyo, ang isa pong pangunahing dahilan kung bakit din nga po ang tao ay nagkakaroon po ng sakit na TB ay ito rin pong pag-inom po ng labis na alak. Kaya po doon po sa ating manginginom na talagang talamak na po sa atin ang pag-inom po ng alak, ay iwasan po natin ang sobrang pag-inom ng alak pang hindi po tayo makasakit sa baga. Ngayon po naman, yun po namang iba, kaya naman po nakakaranas na dumudura po ng dugo o pagdura po nila may kasama pong dugo sapagkat pag minsan po medyo nakakasugat na po yung ating lalamunan sa kaubo naman po natin. Porque tayo pagdura po natin may kasamang dugo, ayon po sa mga eksperto, ito po ay nagmumula na sa baga o may sakit na po tayo na TB. Saan yung pong sobrang ganit po ng ubo na binibigla po natin o pinipilit po natin na umubo, ay nakakasugat po yung ating lalamunan na siya po naman nakakasama sa pagdura po natin. Kaya po ito ay nagkakaroon ng dugo. Kaya po kung ang pinag-uusapan po ay pag-ubo ng magaganit, po agad natin ito mailabas. May mga una na po tayo na video na tungkol po sa kalamansi na pwede po nating inumin at i-apply para nga po sa mga magaganit na ubo ay ating pong mainom pagkat kailangan po natin umagapan kapag po ang dura po natin ay may dugo. Ang nakikita po naman natin ngayon ay palay. Itong palay, kapag pwede atin pong giniling, ito po yung magiging bigas. Bigas na pangkaraniwan po natin kinakain at bigas na kung tawagin po nila ay malagkit. Para po sa mga tao na dumudura nga po na may dugo, ay pinapayo po ng mga eksperto na sila po ay magdikdik ng bagong bigas na pangkaraniwan o dili kaya ay bigas na malagkit. Pag po sila ay nakapagdikdik po ng bigas, ito po ay hahaluan po nila ng katamtamang dami ng tubig. At kapag po ito nalagyan po nila ng katamtamang tubig, ilalagay din po nila ito ng caramel o asukal. Pero ang ipinapayo po ng mga eksperto, ang ilalagay po nila ay yung pong pulot, yung pong tunay na pulot. Para po masigurado po natin na masustansya yung asukal, yung matamis na ating pong gagamitin. Ngayon, ito pong ating pong dinikdik na bigas na hinaluan po natin ng katamtamang dami ng tubig at saka po ng asukal o pulot. Ito naman po ay ang ating pong unti-unti po natin iinumin. At ayon nga po sa mga eksperto, ito po ang pangunahing lunas para po sa mga tao na dumudura nga po ng may dugo. Kaya po sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto na magdikdik na po tayo ng bagong bigas, yung bagong bigas o kaya naman po ay ang malagkit na bigas. At pag nalukan po natin ng caramel o ng pulot, matapos pong malagyan natin ng katamtamang dami ng tubig, ay pinapayo po nila na ito po ang ating unti-unting iinumin. Ang nakikita po naman natin ngayon ay ito pong bulaklak ng santan. Ang santan po ay makikita po natin sa mga garden po ng ating mga bahay. Kalimitan din po ito, nasa garden po ng mga paaralan at napakadali pong buhayin ng halaman na santan. So, alam niyo rin po ba na ito pong santan o bulaklak po ng santan ay napakabisa po na panggamot sa mga tao po na dumudura po ng may dugo. At ayon po sa mga eksperto,
Ang gagawin lang po ng mga tao na dumudura nga po ng dugo ay kukuha po sila ng mga bulaklak ng santan at ito po ay kanilang ilalaga. Ito pong pinaglagaan po ng bulaklak ng santan ay ito po gagawin po ng mga tao na dumaranas nga po ng pagdura na may dugo. Gagawin po nila itong pinakatsaa o pinakakape. Na ito po iinumin po nila kapag po ito kanila pong nailaga ng medyo maligamgam. Kung hindi mainit o hindi rin po malamig, basta po yung katamtaman pong init na kapag po ininom po ng may sakit ay hindi po naman sila makapapasok. Yan po sa mga eksperto na kinakailangan nga po na gawin lamang ng mga tao na dumudura po ng may dugo na uminom po ng pinaglagaan ng bulaklak po ng santan. At ito nga po yun naman ay napakadali pong makita. Kung wala po tayong tanim sa garden, pwede po tayong pumunta sa ating kapitbahay o sa mga school at ito po kalimitang tanim nila sa kanilang mga garden. Ang nakikita niyo po naman ngayon ay ito po ay ang halamang gulasiman. Ang gulasiman po ay maaari po nating makita sa ating pong mga araruhan, ating pong parang. Hanap lang po tayo nito sa mga tabi po ng daan, sa may mga batuhan. Ayon po sa mga eksperto, mabuti rin pong gamot ito pong gulasiman sa mga tao po na dumudura po ng dugo. Gagawin lamang po ng may sakit ay gagawin po nila itong ensalada. At pag nagawa po nila itong ensaladang gulasiman, pwede na po nila itong kainin. At ito po ay inirekomenda po ito ng mga eksperto na napakabuti po ng ensaladang gulasiman sa mga tao nga po na dumudala po ng may dugo. Mulit-muli, inyo pong sanang subscribe ang aking pong YouTube channel and then share and likes. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat ko pong i-upload na mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.